pirmahan o umalis. Umuungal ang aking asawa habang iwinawagayway ang mga papel sa bahay na buong-buo kong binayaran. Ngumisi siya na parang sa pagtataboy niya sa akin ay masisira ako. Pumirma ako, inilagay ang mga susi sa mesa at umalis. Kinabukasan, sinigawan siya ng kanyang elite na abogado. May ideya ka ba sa ginawa mo? Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa bahay. Tumagos ang boses ni Benito sa kadiliman 7:00 ng umaga at nakita ko siyang nakaupo sa upuan ng aking home office, nakabihis na, may maleta sa paanan. Inilatag niya ang sarili kong mga dokumento ng pananalapi sa ibabaw ng mesa. Mga bank statement, papeles ng mortgage, ang titulo, parang ebidensya sa korte. May ginawa akong mga kalkulasyon, patuloy niya, sabay labas ng isang bagong legal pad na puno ng mga numero. Panahon na para pag-usapan natin kung sino talaga ang nagmamay-ari ng ano sa kasal na ito. Ang maleta ay bago. Kayumangging balat, may combination lock, ang uri na dinadala ng mga lalaking gustong magmukhang mahalaga sa mga pulong na hindi naman nila dadaluhan. Ipinwesto ni Benito ang sarili sa likod ng aking mesa na parang sa kanya iyon. Sa opisina kung saan ko itinayo ang Alcantara Consulting mula sa wala tungo sa isang negosyong may milyon-milyong piso. Itinanghal ng sinag ng araw mula sa bintana ang mga alikabok na lumulutang sa pagitan namin at napansin kong inilipat niya ang aking mga achievement award upang magkaroon ng lugar ang kanyang legal pad. Kinalkal mo ang filing cabinet ko. Hindi ito tanong. Ang nakakandadong cabinet kung saan ko itinago ang mga orihinal na dokumento, mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, sensitibong impormasyon ng kliyente na nangangailangan ng NDA para lamang pag-usapan. Ang filing cabinet natin, pagtatama ni Benito, sabay tapik ng lapis sa legal pad. Ang kasal ay isang partnership, Cassandra, 50-50. Iyan ang sabi ng abogado ko. Ang kanyang abogado. Nagkatinginan kami habang pinag-aaralan ko ang lalaking pinakasalan ko 4 na taon na ang nakakaraan. Nakasuot si Benito ng kulay uling na suit na binili ko para sa kanya noong nakaraang taon para sa isang job interview na kinansela niya sa huling minuto. Na sinasabing hindi sapat ang prestihiyo ng kumpanya para sa kanyang pananaw. Ang kanyang buhok ay nakastilo gamit ang mamahaling pumade mula sa drawer ng aking banyo. Magkaiba pa nga ang kanyang postura, mas tuwid, na parang pinagpraktisan niya ang eksenang ito sa salamin. Lumapit ako, napansin kung paano niya inayos ang aking mga dokumento sa maayos na tambak. Ang mga mortgage statement na nagpapakita ng bawat bayad na ginawa ko bago at sa panahon ng aming kasal. Ang mga record ng buwis sa ari-arian na nasa pangalan ko lang. Ang titulo ay may petsang 2 taon bago ang aming unang date ni Benito, binili gamit ang perang minana ko mula sa aking lola, na nagtrabaho ng 3 trabaho para makatipid ng bawat kusing. Ang abogado mo, ulit ko, sabay pulot ng kontrata ng Harrison Industries mula sa sulok ng aking mesa kung saan niya ito itinabi. Ang isang deal na ito ay nakalikha ng mas maraming kita kaysa kinita ni Benito sa buong buhay niya. Ang parehong Benito na tinawag na parasite ang mga abogado noong nakaraang buwan nang umupa ako kay Raquel para repasuhin ang aming mga expansion document. Umusog siya sa upuan ko, ang aking custom ergonomic chair na mas mahal pa sa kanyang buwanang gym membership. Iyon ay iba. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating interes. Aming interes. Ibinaba ko ang kontrata at dinampot ang kanyang legal pad. Ang kanyang sulat kamay ay mukhang pagtatangka ng bata sa cursive, puro bilog at kawalan ng katiyakan. Isinulat niya ang marital assets sa itaas at inilista ang lahat ng pagmamay-ari ko, kasama ang mga bagay mula bago pa kami ikasal, ang alahas ng aking lola, ang cabin sa Vermont na iniwan sa akin ng aking ama, ang mga orihinal na painting na binili ko para ipagdiwang ang pagsara ng aking unang deal na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Tumayo si Benito, lumibot sa mesa para harapin ako ng direkta. Nag-ambag ako sa kasal na ito, Cassandra. Habang itinayo mo ang iyong negosyo, inalagaan ko ang ating tahanan. Sinusuportahan ko ang iyong karera.
Inalagaan ang aming tahanan. Naalala ko ang mga kontratista na inupahan ko upang ayusin ang tumutulong bubong na hindi napansin ni Benito. Ang landscaping service na binayaran ko dahil ang ideya ni Benito ng pagtatrabaho sa bakuran ay ang umupa ng mga batang kapitbahay na hindi naman dumarating. Ang cleaning service na dumarating 2 beses sa isang linggo habang si Benito ay nasa mahabang tanghalian kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo na tila hindi naman talaga may aktwal na negosyo. Iyan ba ang sinabi mo sa abogado mo? Tanong ko. Napansin ang business card ng Gomez and Associates na sumisilip mula sa ilalim ng mga mortgage paper. Na inalagaan mo ang aming tahanan habang ako ay nagtatrabaho. Nagpakasakit ako, sabi ni Benito, bahagyang tumataas ang kanyang boses. Isinantabi ko ang aking karera para sa kasal na ito. Ang karerang hindi naman umiral, ang consulting firm na walang kliyente, ang app development company na hindi nakagawa ng apps, ang investment advisory service na hindi nakapagpayo sa sinuman dahil walang lisensya si Benito at walang interes sa pagkuha ng mga ito. Lumapit ako sa bintana, tinitingnan ang hardin na idinisenyo at binayaran ko kung saan ako nagtanim ng mga rosas mula sa bahay ng aking lola pagkatapos siyang mamatay. Ang bahay na iniwan sa akin ng sapat na pera upang bilhin ang lugar na ito noon nang si Benito ay nakatira pa sa basement ng kanyang kapatid. Pinag-uusapan ang potensyal at oportunidad habang naglalaro ng video game hanggang madaling araw. Akin ang bahay, Benito, tahimik kong sabi, pinapanood si Mang Pedro na ipinapasyal ang kanyang beagle sa harap ng aming driveway. Aking driveway. Akin ito bago pa tayo nagkakilala. Ang titulo ay nasa pangalan ko lang. Binayaran ko ang bawat mortgage payment, bawat repair, bawat improvement. Kasal tayo, sabi ni Benito, na parang ang 2 salitang iyon ay nagbura ng maraming taon ng financial records. Sinasabi ng batas, ang batas ay nagsasabing ang premarital assets ay nananatiling hiwalay na ari-arian maliban kung pinagsama. Hinarap ko siya. Naging maingat ako na hindi pagsamahin. Namula ang mukha ni Benito. Kinuha niya ang tambak ng mga bank statement, iwinawagayway sa akin. Ito ay nagpapakita ng joint account transfers. Naglalagay ka ng pera sa ating shared account buwan-buwan para sa mga gastusin sa bahay, groceries, utilities, personal mong paggasta, lahat ay dokumentado, lahat ay hiwalay sa mortgage at property taxes na binabayaran ko mula sa aking business account. Ibinagsak niya ang mga papel. Ang kanyang pinagpraktisang komposisyon ay nagkakabitak. May karapatan ako sa isang bagay para sa 4 na taong ito. Hindi mo lang. Ano, Benito? Dinampot ko ang titulo, itinaas sa liwanag. Hindi ko kayang pag-arian ang binili ko gamit ang aking mana, hindi ko kayang panatilihin ang binayaran ko buwan-buwan habang nasa gym ka, nasa tanghalian, nasa networking events na walang nangyari. Kinuha ni Benito ang kanyang maleta, kinakapa ang combination locks na malamang ay kahapon niya lang inayos. Hindi pa ito tapos. Si Thomas Gomez ay isa sa pinakamahusay na divorce attorney sa estado. Si Thomas Gomez ay nag-a-advertise sa mga upuan ng bus. Sabi ko, naaalala ang matingkad na dilaw na karatula na nakita ko sa downtown. Sinuspinde siya mula sa pag-practice ng 2 beses dahil sa mga ethics violation. Namutla ang mukha ni Benito. Paano mo? Nagpapatakbo ako ng consulting firm, Benito. Nagre-research ako, iyan ang kailangan ng matagumpay na negosyo. Kinuha ko ang aking mga dokumento mula sa mesa, inaayos ang mga ito pabalik sa tamang pagkakasunod-sunod. Isang bagay na malalaman mo kung ang alinman sa iyong mga venture ay umabot lampas sa PowerPoint presentations. Nakatayo siya doon, hawak ang maleta sa kanyang dibdib na parang kalasag. Ang liwanag ng umaga ay nagpapamukha sa kanya na mas bata, mas katulad ng kaakit-akit na lalaki na nakilala ko sa conference 4 na taon na ang nakakaraan. Ang nagkwento tungkol sa mga pangarap at ambisyon na nagpaniwala sa akin na ang partnership ay nangangahulugang higit pa sa kontribusyon sa pananalapi. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag isampa na ang mga papeles, sabi ni Benito, papunta sa pinto. Maaaring magulat ka sa magagawa ng isang magaling na abogado. Umupo ako sa aking upuan, mainit pa mula sa kanyang presensya,
at binuksan ang aking email. 3 bagong katanungan ng kliyente, isang pag-renew ng kontrata mula sa Morrison Group, at isang mensahe mula kay Raquel Zamora na may markang urgent, basahin agad. Ang aking abogado, na isa talaga sa pinakamahusay sa estado, ay inaasahan na ang araw na ito ng ilang buwan. Benito, tawag ko habang papalapit siya sa pintuan. Lumingon siya, may pag-asa sa kanyang mukha. Papalitan ang mga kandado pag uwi mo mamaya. Hindi papalitan ang mga kandado ng isa pang 6 na oras, ngunit mayroon akong mas kagyat na problema. Kumatok si Emilia sa pinto ng aking opisina 20 minuto matapos umalis si Benito. Dala ang buwan ng financial statements na karaniwan kong nirerepaso. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakaba sa akin bago pa siya magsalita. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang dalhin ito ng direkta sa iyo, sabi ni Emilia. Inilagay ang folder sa aking mesa nang may di pangkaraniwang pag-aalinlangan. 3 taon na siya sa akin, kinuha diretso mula sa business school at hindi pa siya nagmumukhang ganito kailangang mailang. Kinuha ito ni Benito mula sa accounting kahapon. Sabi niya ay tumutulong siya sa buwanang pagrepaso. Binuksan ko ang folder, iniskan muna ang mga credit card statement. Lahat ay mukhang normal hanggang sa umabot ako sa 3 pahina. Nandun iyon, nakatago sa pagitan ng isang lunch meeting at office supplies. Gomez and Associates, pipa 137,500 na retainer fee na may petsang 3 linggo na ang nakakaraan. Ang parehong araw na sinorpresa ako ni Benito ng mga bulaklak at hapunan sa paborito kong restaurant na sinasabing gusto niyang ipagdiwang ang aking pinakabagong panalo sa kontrata. Emilia, sabi ko, pinananatiling matatag ang aking boses sa kabila ng galit na bumubuo sa aking dibdib. May sinabi ba si Benito nang kunin niya ito? Umusog siya, hindi komportable. May nabanggit siya tungkol sa mas mahusay na pag-unawa sa negosyo. Sabi niya ay gusto niyang mas makasama sa iyong tagumpay. Huminto siya, pagkatapos ay tahimik na idinagdag. Tinanong din niya kung alam ko kung paano hinahawakan ang mga corporate assets sa partnerships. I assumed he meant business partnerships. Siyempre, si Benito na hindi kayang balansehin ang sarili niyang checking account, biglang nagkaroon ng interest sa corporate asset division. Nag-flip pa ako ng mga pahina, nakahanap ng 2 karagdagang konsultasyon na sinisingil sa aming joint account. Isa sa isang real estate assessor, isa pa sa isang nagngangalang Bradley Kingston, na ang LinkedIn profile na agad kong nakita ay nagpakita na siya ay isang business valuator na nagpakadalubhasa sa privately held companies. Nagring ang aking telepono eksaktong 12:30 ng tanghali. Ang pangalan ni Benito sa screen ay may kasamang larawan mula sa araw ng aming kasal. Pareho kaming nakangiti sa isang bagay sa labas ng kamera. Naalala ko ang sandaling iyon. Ang aking pinsan ay nagpapatawa, sinusubukang magpatawa sa amin ng natural para sa photographer. Mukha kaming masaya, walang kamalay-malay na ang isa sa amin ay may kakayahang gumawa ng ganitong uri ng kalkuladong pagtataksil. Hi, mahal ko? Ang boses ni Benito ay may kakaibang enerhiya na parang nagbabasa siya mula sa cue cards. Anong oras ka uuwi ngayong gabi? May pinaplano akong espesyal para sa hapunan. Hindi nagluluto si Benito. Sa 4 na taon ng kasal, ang kanyang mga culinary achievement ay kinabibilangan ng sunog na toast at paminsan-minsan ay matagumpay na pag-init ng take-out. Isang bagay na espesyal. Kailangan nating pag-usapan ang ating kinabukasan, sabi niya, at narinig ko ang pagkaluskos ng papel sa background tungkol sa paggawa ng ilang pagbabago na makikinabang sa ating dalawa. Ang mga salita ay tunog na pinagpraktisan. Malamang ay pinagpraktisan sa harap ng salamin sa banyo kaninang umaga pagkatapos kong umalis. Naipikit ko ang aking mga mata, nakita ko siyang nakatayo doon. Nagkukunwari sa kanyang refleksyon, sinusubukang iba't ibang intonasyon hanggang sa makahanap siya ng tunog na autoritatibo sa halip na desperado. Uuwi ako ng 7:00. Nagsinungaling ako, isinasaayos na sa aking isip ang aking schedule. Dapat ba akong bumili ng alak? Hindi, hawak ko na ang lahat. Isa pang una, ang paghawak ni Benito ng anumang bagay maliban sa kanyang schedule sa gym ay kapansin-pansin.
Dalhin mo lang ang sarili mo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, umupo ako sa aking opisina, nararamdaman ang bigat ng paparating. Ang lalaking nangangailangan ng detalyadong instruksyon upang patakbuhin ang aming coffee maker ay nag-oorkestra ng isang bagay na akala niya ay matalino. Ang parehong tao na nakalimutan ang aming anibersaryo ng 2 beses ay biglang naging detalyado sapat upang kumuha ng mga abogado at valuators nang walang kaalaman ko. Nagring muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay ang aking ina. Ang kanyang numero sa Florida ay nagdala ng ibang uri ng takot. Hindi kailanman tumatawag si nanay sa oras ng trabaho maliban kung may problema. "Cassandra, mahal!" Nagsimula siya ng walang pasakalye. "Tumawag si Benito kaninang umaga, nagtatanong tungkol sa kabin ng iyong ama sa Vermont. Gusto niyang malaman kung ang titulo ay nasa pangalan mo o kung bahagi pa rin ito ng estate." Ang cabin, 2 ektarya ng malinis na ari-arian sa lawa na iniwan sa akin ng aking ama nang mamatay siya 5 taon na ang nakakaraan. Isang beses lang napuntahan ni Benito. Nagreklamo tungkol sa kawalan ng wifi sa buong weekend at sumumpa na hindi na babalik. "Ano ang sinabi mo sa kanya?" "Walang partikular, ngunit mapilit siya. Sabi niya ay tinutulungan kanyang ayusin ang mga ari-arian ng pamilya para sa tax purposes." Huminto siya at narinig ko ang kanyang kawalan ng katiyakan. Kailan pa nagmalasakit si Benito sa mga buwis? Noong nakaraang Pasko, hindi niya nga alam kung ano ang W2. "Nanay, tinanong ba niya ang tungkol sa iba pang bagay? Ang alahas ng iyong lola? Kung formal itong na-appraise, kung may dokumentasyon?" Tumigas ang kanyang boses. "Cassandra, ang batang iyan ay dumalo ng eksaktong isang pagtitipon ng pamilya sa loob ng 4 na taon. Ngayon ay tumatawag siya sa akin tungkol sa mga titulo ng ari-arian at appraisals." Si Benito ay nasa bachelor party ng kanyang kapatid sa panahon ng libing ni Itay. Nakaligtaan niya ang ika-90 kaarawan ng aking lola dahil sa isang networking retreat na naging golf weekend. Hindi kailanman nagpakita ng interes sa aking pamilya bukod sa pagtatanong kung may mga trust fund na dapat niyang malaman. "Huwag kang magsabi sa kanya ng ano pa man, nanay. Kung tumawag ulit siya, i-refer mo siya sa akin." Nagawa na. Sinabi ko sa kanya na hindi na tulad ng dati ang aking memorya. Nagtawa siya ng madilim. "Okay ang memorya ko. Naaalala ko kung ano ang iniisip ko sa mga lalaking nagpaplano ng kanilang pag-atake habang nagkukunwaring mahal ka." Pagkatapos magbaba ng telepono si nanay, ako naman ang tumawag. Sumagot si Raquel Zamora sa pangalawang ring. Ang kanyang boses ay malinaw at propesyonal kahit na tumatawag ako sa kanyang personal line. "Cassandra, iniisip ko kung kailan ka tatawag. Inaasahan mo ito?" Inaasahan ko na ito simula nang magpakita si Benito sa Harrington Charity Gala noong nakaraang buwan. Nakikipag-chat sa mga abogado ng diborsyo sa cocktail hour. Kumakalat ang balita sa legal circles. Naalala ko ang gabing yon. Nawala si Benito ng 1 oras na sinasabing siya ay nagne-network. Sobra akong nakatutok sa pagkuha ng donasyon para sa women's shelter kaya hindi ko napansin ang kanyang kinaroroonan. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Raquel sa kanyang keyboard habang nagsasalita siya. "Hayaan mo akong kunin ang iyong mga file. Ang CBW Holdings Trust ay itinatag 2 taon bago ang iyong kasal. Ang bahay ay nakatala eksklusibo sa trust. Ang iyong negosyo ay incorporated bilang isang hiwalay na entity na ikaw ang nag-iisang proprietor. Ang iyong premarital assets ay lahat dokumentado at hindi kailanman pinagsama sa marital funds. Kaya protektado ako? Mas mahigit pa sa protektado. Legal speaking, bulletproof ka." Huminto siya at narinig ko ang kanyang ngiti sa telepono. Maaaring umupa si Benito ng bawat abogado mula rito hanggang Manhattan. Ang dokumentasyon ay selyado. Kung gayon, bakit pakiramdam ko ay may nawawala ako? Bahagyang lumambot ang boses ni Raquel. Dahil nawawalan ka ng ilusyon ng kung sino ang inakala mong pinakasalan mo. Iyan ay madalas na mas mahirap kaysa sa pagkawala ng pera. Ano ang irerekomenda mo? Hayaan mo siyang magpakita ng kanyang alas. Dokumentuhan ang lahat. Bawat usapan, bawat financial transaction,
bawat meeting sa kanyang murang abogado. Tumigas muli ang kanyang tono. Balik sa negosyo. Ang mga lalaking tulad ni Benito ay laging nag-overplay kapag akala nila ay nananalo sila. Ang kanilang ego ay nagiging ebidensya. Naalala ko si Benito na nakaupo sa upuan ng aking opisina kaninang umaga, inaayos ang aking mga papel na parang props sa kanyang performance. Ang bagong maleta, ang pinagpraktisang postura, ang mga pinagpraktisang salita. Hindi lang siya nagpaplano ng diborsyo, nagsistage siya ng takeover. Raquel, may pinaplano siya para mamayang gabi. Isang hapunan kung saan pag-uusapan namin ang aming kinabukasan. Kung gayon, ibigay mo sa kanya ang performance na inaasahan niya. Hayaan mo siyang isipin na wala kang kaalam-alam. Kung mas kumpiyansa siya, mas marami siyang gagawing pagkakamali. Huminto siya. At Cassandra, i-record ang lahat. Ang Missouri ay isang one-party consent state. Ang iyong telepono sa iyong bulsa ay perpektong legal. Nagbaba ako ng telepono na pakiramdam ay mas matatag ngunit medyo malungkot. Kaninang umaga si Benito ay ang aking nakakadismayang asawa. Ngayong hapon siya ay ang aking kalaban. Sa gabi ay ihahayag niya ang kanyang sarili bilang isang bagay na mas masahol pa. Isang lalaki na nag-aksaya ng mga tao na natutulog sa tabi ko habang pinaplano ang kanyang pagtataksil. Pinagpraktisan ang kanyang mga linya sa salamin. Kumbinsido na kaya niyang kunin ang lahat ng itinayo ko dahil pinanood niya akong itinayo ito. Dumating ako sa bahay eksaktong alas 7 ninyo. Ang aking telepono ay nagre-record sa bulsa ng aking jacket. Ang bigat nito ay isang maliit na ginhawa laban sa paparating. Mali ang amoy ng bahay, amoy toyo at isang bagay na sintetiko. Umorder si Benito ng Chinese food, ngunit hindi mula sa aming karaniwang lugar. Ito ay mula sa murang restaurant malapit sa highway, ang isa na sinubukan namin minsan at sumumpa na hindi na babalik pagkatapos makahanap ng buhok sa kanin. Inayos niya ang dining room table gamit ang Wedgwood china ng aking lola, ang delikadong asul at puting plato na dinala niya mula sa England noong 1952. Ginamit namin ang mga ito ng eksaktong 2 beses sa 4 na taon. Ang aming unang anibersaryo at ang gabi na pumirma ang aking pinakamalaking kliyente ng isang 5 taong extension ng kontrata. Nagreklamo si Benito sa 2 pagkakataon tungkol sa paghuhugas ng mga ito ng mano-mano. Sabi niya ay mapagmataas ang pagmamay-ari ng mga plato na hindi mo mailagay sa dishwasher. Ngayon ay gumagalaw siya sa aking kusina ng may di pamilyar na layunin, naglalagay ng orange chicken at beef broccoli sa porselana na nakaligtas sa 2 digmaang pandaigdig at 3 henerasyon para lang gamitin bilang props sa performance ni Benito. Sinindihan pa niya ang mga kandila, ang mga mamahaling na iniipon ko para sa power outages at dinim ang ilaw sa kung ano ang marahil ay akala niya ay atmospheric. Ngunit sa totoo ay nagpamukha sa silid na parang isang punerarya. Upo, sabi niya, sumenyas sa aking karaniwang upuan habang siya ay nanatiling nakatayo, may Manila folder na nakatak sa kanyang braso. Nagpalit siya ng ibang suit. Ito ay navy blue, binili din gamit ang aking credit card noong nakaraang taon sa kanyang bigong job search. Kailangan nating magkaroon ng matapat na usapan tungkol sa ating kasal. Umupo ako, napansin kung paano niya ipinuwesto ang kanyang sarili sa pagitan ko at ng pinto. Malamang ay isang bagay na iminungkahi ng kanyang murang abogado. Magtatag ng dominance, kontrolin ng labasan, iparamdam sa kanya na nakulong siya. Ang hindi maintindihan ni Benito o ng kanyang boss bench lawyer ay nakipag-negotiate ako sa mga corporate executive na kumakain ng intimidation tactics para sa almusal. Huminga ng malalim si Benito at nagsimula sa halatang pinaghandaang talumpati. Cassandra, nagkalayo na tayo. Ang ating mga landas sa buhay ay nagkahiwalay sa paraang hindi natin inaasahan nang tayo ay magsumpaan. Huminto siya ng dramatiko tulad ng nakita niya sa mga artista sa pelikula. Marami akong pinagbulay-bulayan, dumalo sa therapy, nagtatrabaho sa sarili ko. Therapy? Bago iyon.
Maliban kung binibilang niya ang mga YouTube motivational video bilang professional na tulong, hindi kailanman tumuntong si Benito sa opisina ng therapist. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng malambing na ritmo ng isang masamang TED Talk. Napagtanto ko na ang ating kasal ay naging hindi balanse. Ikaw ay abala sa iyong trabaho at ako ay naiwan upang pamahalaan ang lahat ng bagay na mag-isa. Ang emosyonal na trabaho, ang pamamahala ng bahay, ang pagsasakripisyo ng aking sariling mga pangarap upang suportahan ang iyo. Inabot ko ang aking baso ng tubig, hinayaan siyang ipagpatuloy ang kanyang monologo habang pinag-aaralan ko ang kanyang mukha. Pinraktis niya ito sa harap ng salamin, marahil ng maraming beses. Masyadong coordinated ang kanyang mga galaw, masyadong kalkulado ang kanyang mga paghinto, pati na rin ang paraan ng paglalagay niya ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang upuan ay pinaghandaan. Sa tingin ko ay pinakamabuti kung maghiwalay tayo, patuloy niya. Sa wakas ay isinlide ang Manila folder sa buong mesa, itinabi ang isang lalagyan ng sweet and sour sauce. May pinaghanda akong mga papeles na sa tingin ko ay patas para sa ating dalawa. Binuksan ko ang folder habang pinapanood ako ni Benito, bahagyang bumilis ang kanyang paghinga. Ang unang pahina ay eksaktong inaasahan ko. Isang biro ng isang legal na dokumento na mukhang na-download mula sa isang template website at pinunan ng mga malikhaing interpretasyon ng property law. Hinihingi niya ang bahay, sinisipi ang kanyang mga kontribusyon sa pagpapanatili at pagpapaganda nito. Gusto niya ng alimony batay sa kanyang mga career sacrifice. Inilista pa niya ang aking negosyo bilang marital asset na sinasabing siya ay isang di-opisyal na consultant sa buong pag-unlad nito. Gusto mo ng kalahati ng Alcantara Consulting, sabi ko, hindi bilang tanong kundi bilang kumpirmasyon ng kanyang delusyon. Naging sounding board mo ako para sa bawat pangunahing desisyon, sabi ni Benito. Lumalaki ang kanyang kumpiyansa. Dumalo ako sa networking events, sinuportahan ang iyong mga late night, isinakripisyo ang sarili kong entrepreneurial ventures. Nag-flip ako sa susunod na pahina. Gusto niya ang alahas ng aking lola, tinawag itong marital gifts. Ang cabin sa Vermont ay nakalista bilang joint recreational property. Maging ang aking kotse, binili 6 na buwan bago ang aming kasal, ay kung paano man ay nakategorya bilang shared asset. Lumapit si Benito, nakatayo na ngayon sa harapan ko. Ito ang patas, Cassandra, kung ano ang itinayo nating magkasama ay dapat hatiin ng pantay-pantay. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng tahimik, neutral ang aking ekspresyon, habang sa loob ay inililista ko ang bawat katawa-tawang claim, bawat legal na imposibilidad, bawat piraso ng ebidensya na walang pag-unawa si Benito sa kung ano talaga ang kanyang pinirmahan kaninang umaga sa aking opisina. Ang mga papeles na maingat niyang inayos sa aking mesa ay mga decoy. Mga dokumento na inilagay kong accessible, alam na ang kanyang kuryosidad ay mangingibabaw sa kanyang limitadong attention span. Well, unti-unting nawawalan ng pasensya si Benito. Pipirma ka ba? Ibinaba ko ang mga papel at tumingin sa kanya. Gusto mo ang bahay? Karapat-dapat ako sa bahay. Ginawa ko itong tahanan habang tinrato mo itong parang hotel. At ang negosyo ko, ang ating negosyo na itinayo sa panahon ng ating kasal. Community property. Ang cabin sa Vermont kung saan tayo gumawa ng mga alaala bilang mag-asawa. Ang bawat kasinungalingan ay inihahatid ng may tumataas na kumpiyansa na parang ang pag-uulit ay maaaring magpabago ng fiction sa katotohanan. Isang gabi lang nanatili si Benito sa Vermont cabin, nagreklamo sa buong panahon at umalis ng maaga na sinasabing allergic reaction sa pine trees na misteryosong hindi naman nakakaapekto sa kanya tuwing panahon ng Pasko. Dinampot ko ang ballpen na inilagay niya sa tabi ng mga papel. Isang asul na bic, hindi nga maganda, at lumayo siya, inaasahan ng tagumpay. Nasa labas na ang kanyang telepono. Marahil ay handa na i-text ang kanyang kapatid o ang kanyang mga gym buddy tungkol sa kanyang matagumpay na negosasyon. Hindi. Sabi ko, simple lang na ibinaba ang ballpen. Namula ang mukha ni Benito. Ano ang ibig mong sabihin na hindi? Ang ibig kong sabihin, hindi. Hindi ko pipirmahan ang mga papeles na ito.
Ang kanyang pinagpraktisang komposisyon ay nagkakabitak na parang murang pintura. Kailangan mong pirmahan ang mga ito. Ito ang mangyayari. Nagpasya na ako. Ang desisyon mo? Tumayo ako ng dahan-dahan, tinapat ang kanyang taas sa aking takong. Ang desisyon mo tungkol sa aking bahay, aking negosyo, aking mana. Sumara ang mga kamay ni Benito sa mga kamao. Ating bahay, ating negosyo. 4 na taon ng kasal ay ginagawang atin ang lahat. Hindi ganoon ang takbo ng property law, Benito. Ibinagsak niya ang kanyang palad sa mesa nang malakas sapat upang umalog ang China. Huwag mo akong lecturean tungkol sa batas. Ang abogado ko sabi. Ang abogado mo na nag-a-advertise sa mga upuan ng bus? Nagbago ang kulay ng mukha ni Benito mula pula hanggang lila. Umusli siya sa buong mesa, bumaba ang kanyang boses sa kung ano ang marahil ay akala niya ay nagbabanta. Pipirmahan mo ang mga papeles na ito, Cassandra. Maaari mo itong gawin ng voluntaryo o maaari natin itong gawin sa mahirap na paraan. Ang mahirap na paraan. Ngumiti ako. Ano ang ibig sabihin niyan? Tumayo siya, inabot ang kanyang buong taas at itinuro ang pinto. Pirmahan ang mga papeles o umalis ka. Ito na ang bahay ko. Nagtatag ako ng residency. Nag-ambag ako sa pagpapanatili nito. Pirmahan mo o iligpit mo ang mga gamit mo at umalis. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin tulad ng hula ni Raquel. Inihahatid ni Benito ang kanyang ultimatum eksakto tulad ng malamang ay itinuro ng kanyang murang abogado, hindi nauunawaan na nagawa niya lang ang ilang legal na pagkakamali sa loob ng wala pang 30 segundo. Lahat ay nakarecord na ngayon sa aking telepono. Dinampot ko muli ang ballpen at ang buong katawan ni Benito ay nakarelax, nakasulat ang tagumpay sa kanyang mukha. Pinirmahan ko ang bawat pahina, dahan-dahan, sinasadya. Pinapanood niya ang bawat pirma. Dumaloy ang aking pangalan sa mga signature line ng may parehong presisyon na ginagamit ko para sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bawat titik ay perpektong nabuo. Nang matapos ako, ibinaba ko ang ballpen at inalis ang aking mga susi ng bahay mula sa aking bulsa. Inilagay ang mga ito sa tabi ng mga pinirmahang papeles ng may sadyang seremonya. Sumunod ang aking singsing sa kasal. Ang platinum band na binili ko mismo nang sabihin ni Benito na ang mga singsing ay mga lumang simbolo ng pagmamay-ari. Hindi ko pinalampas ang ironya. Tumayo ako, kinuha ang aking purse at lumakad patungo sa pinto nang walang imik. Tinawag ako ni Benito, ang kanyang boses ay may halong pagkalito at tagumpay. Iyan na? Aalis ka na lang? Huminto ako sa doorway, lumingon sa kanya, nakatayo doon sa gitna ng mga takeout container at ninakaw na China, hawak ang mga papeles na hindi niya naiintindihan, ipinagdiriwang ang isang tagumpay na umiiral lamang sa kanyang imahinasyon. Wala akong sinabi. Wala nang sasabihin na hindi mas mahusay na ihahatid sa pamamagitan ng legal channels. Pagkaraan ng 20 minuto, nasa conference room ako ni Raquel, ang isa na karaniwang nakareserba para sa mga deposition at settlement negotiations. Nagstay siya ng gabi, tulad ng ipinangako, at naihanda na ang lahat ng kailangan namin. Kape sa totoong tasa, hindi ang mga paper cup na laging kinukuha ni Benito mula sa mga gasolinahan. Legal na dokumento na nakakalat sa mesa sa mga organisadong seksyon, bawat isa ay may tab at label. Sinabi niya ba? Tanong ni Raquel, binubuksan ng social media sa kanyang laptop. Word for word, pirmahan o umalis. Itinuro pa niya ang pinto para sa diin. Ang ngiti ni Raquel ay matalim na parang kayang pumutol ng salamin. Perpekto. Ngayon, repasuhin natin ang kanyang mga ipinost habang nasa hapunan ka. Ang screen ng laptop ni Raquel ay nagniningning sa pinakabagong Instagram post ni Benito. Na-upload 45 minuto lang matapos akong umalis ng bahay. Ang larawan ay nagpakita sa kanya na nagtataas ng beer sa aking sala, napapalibutan ng kanyang gym crew na may caption, "Bagong kabanata ay nagsisimula na ngayon." Minsan kailangan mong tanggalin ang mga toxic na tao para mahanap ang iyong kapayapaan. A fresh start,
aking bahayaking patakaran ay leveling up. Literal na nag-broadcast siya ng ebidensya, sabi ni Raquel, kinukuha ang mga screenshot ng may metodikong presisyon. Tingnan mo ito. Nag-scroll siya sa isa pang post kung saan kinuhanan ni Benito ng larawan ng aking home office na ngayon ay naging parang gaming paradise. 3 monitor ang nakaayos sa aking handcrafted desk. Mga LED strip na umaabot sa mga dingding na ako mismo ang nagpinta. Ang kanyang koleksyon ng mga action figure ay nakadisplay kung saan dating nakaupo ang aking mga achievement award. Ang caption ay nagsasabing, sa wakas ay ginagawa ko na ang workspace na ito sa isang bagay na produktibo. Wala ng corporate prison vibes. Nag-vibrate ang aking telepono na may text mula kay Jennifer Sanchez, aking kapitbahay na 2 bahay ang layo. Hindi kami malapit, ngunit nagkaroon kami ng uri ng magalang na relasyon na kinasasangkutan ng pagwagayway sa panahon ng morning run at pagtanggap ng mga package para sa isa't isa. Maikli ang kanyang mensahe. Ang ingay ng party ni Benito. Pinanood ko lang siyang nag-tour sa halos 10 tao. Sinasabi niya sa lahat na iniwan mo ang kasal para sa iyong karera. Akala ko dapat mong malaman. Isa pang text ang sumunod agad. Ito ay may video attachment. Kinuhanan ni Jennifer mula sa bintana ng kanyang kusina. Nahuli si Benito sa harap ng balkonahe kasama ang kanyang kapatid at ilang lalaki na nakilala ko mula sa kanyang gym. Malinaw na naririnig ang kanyang boses sa tahimik na kalye. Mas pinili niya ang spreadsheets kaysa pamilya. Binigyan ko siya ng ultimatum at literal siyang umalis. Basta umalis. Maaari mo bang paniwalaan iyon? 4 na taon ang pagsuporta sa kanyang ambisyon at hindi man lang siya nakipaglaban para sa atin. Ibinaba ko ang aking telepono sa marmol na counter ng banyo ng hotel suite. Hindi mura ang Marriott downtown, ngunit kailangan ko ng base of operations na pakiramdam ay kontrolado, profesional, isang lugar kung saan ako makakapag-isip ng walang emosyonal na bigat ng mga alaala sa bawat sulok. Ang suite ay may hiwalay na living area na may desk kung saan ko na inilagay ang aking laptop, naghahanda para sa kung ano ang susunod. Ang pangalan ni Marco Tan ay lumitaw sa screen ng aking telepono. Bihira tumawag ang aking CFO pagkatapos ng oras maliban kung may kailangan ng agarang atensyon. Kumpleto na ang transition, sabi ni Marco nang walang pasakalye. Lahat ng company accounts ay na-restructure na. Ang access ni Benito Reyes ay tinapos alas 8:47 ng gabi. Ang kanyang corporate card ay na-deactivate at lahat ng automatic payments na nakakonekta dito ay nasuspinde habang hinihintay ang reassignment. Ilang automatic payments? 17. Kasama ang kanyang BMW lease, gym membership, country club access, wine storage unit, at isang bagay na tinatawag na Executive Presence Coaching na nagcha-charge ng PFOS ng 22,000 hours buwan-buwan sa nakaraang taon. Executive Presence Coaching. Sinabi sa akin ni Benito na iyon ay career counseling upang matulungan siyang ilunsad ang kanyang consulting firm. Pinopondohan ko ang kanyang life coach para sabihin sa kanya na siya ay espesyal habang wala siyang kontribusyon sa aming tahanan, maliban sa maruming plato at mga walang laman na pangako. Dokumentohan ang lahat, Marco. Gumawa ng full audit trail. Nasa proseso na. Gayun din, sinubukan ni Benito na gamitin ang corporate card 20 minuto na ang nakakaraan sa isang bagay na tinatawag na Velocity Sports Bar. Ang transaksyon ay tinanggihan. Siyempre, sinubukan niyang ipabayad ang kanyang celebration party sa corporate card ko, ang parehong card na ginagamit niya sa loob ng maraming taon upang punduhan ang kanyang mga tanghalian kasama ang mga potensyal na kasosyo sa negosyo na hindi kailanman naging aktwal na ventures. Nagring muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay nagpakita ng mukha ng aking kapatid na si Sarah. Isang larawan mula noong nakaraang Pasko nang dumalaw siya mula sa Seattle. Mas bata si Sarah ng 3 taon, ngunit dekada ang layo sa karunungan pagdating sa pagbasa ng mga tao. Hindi niya kailanman nagustuhan si Benito, kahit na naging magalang siya upang itago ito sa mga pagtitipon ng pamilya. Anong uri ng manipulative na basura ang sinusubukan ni Benito?
Ang boses ni Sarah ay matigas sa galit. Tumawag lang siya sa akin na sinasabing mayroon kang breakdown, na umalis ka sa iyong kasal at kailangan ng espasyo para iproseso ang iyong mga emosyon. Talaga ngang iminungkahi niya na dapat kitang hikayatin na maghanap ng therapy para sa iyong workaholism. Tumawag siya sa iyo 20 minuto na ang nakakaraan? Naglakas loob siyang magtunog na nag-aalala, na parang siya ang nag-aalalang asawa. Paulit-ulit na sinasabing pinili mo ang iyong karera kaysa pamilya. Na sinubukan niya ang lahat upang iligtas ang kasal, ngunit masyado kang nakatutok sa pera upang makita kung ano ang talagang mahalaga. Lumipat ako sa bintana ng suite, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Sa isang lugar sa labas, si Benito ay nagdiriwang sa aking bahay, sinasabi ang kanyang bersyon ng mga kaganapan sa sinumang makikinig. Ang villain narrative na kanyang ginawa kung saan ako ang malamig, kalkuladong negosyante na nag-iwan ng isang mapagmahal na asawa. Sarah, sinusubukan niyang kontrolin ang narrative bago ano, Cassandra? Ano ba talaga ang nangyayari? Dahil ang Benito na tumawag sa akin ay tunog na tinuruan, na parang nagbabasa siya mula sa script. Gumamit siya ng mga salita na hindi alam ni Benito. Nabanggit niya ang emotional labor at relationship equity. Kailan pa alam ni Benito ang mga terminong iyon? Simula nang sabihin sa kanya ng kanyang abogado kung ano ang sasabihin, ang katahimikan ni Sarah ay tumagal ng ilang segundo. Sinusubukan niyang kunin ang bahay, hindi ba? Ang bahay na binili ng pera ni Lola bukod sa iba pang bagay. Ang kawawang linta na iyan. 4 na taon na ikaw ang nagbabayad para sa lahat habang naglaro siya bilang entrepreneur at ngayon gusto niyang nakawin ang itinayo mo. Tumataas ang kanyang boses. Naaalala mo ba nang nasa ospital si tatay? Nasaan si Benito? Ay, tama. Sa isang kritikal na networking retreat na naging golf weekend. Naaalala ko. 3 buwan. Sakit si tatay at isang beses lang bumisita si Benito sa loob ng 20 minuto at ngayon ay tinatawagan niya ako tungkol sa family values. Huminto siya, lumambot ang kanyang boses. Kailangan mo ba akong pumunta para kunin ang anumang bagay mula sa bahay? Mahalagang dokumento, alahas ni Lola, anumang bagay na maaaring sirain o angkinin niya. Hindi pa. Hayaan mo muna siyang isipin na nanalo siya. Cassandra, kilala kita. May pinaplano ka. Wala akong pinaplano. Idinedokumento ko lang ang realidad habang gumagawa si Benito ng sarili niyang pantasya. Pagkatapos magbaba ng telepono ni Sarah, binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa aming banking app. Ipinakita ng joint account ang paggasta ni Benito sa real time. Fiat P 6,985 sa Velocity Sports Bar, declined. Fiat P 4,620 sa liquor store, declined. Fiat P 2,475 sa pizza place, declined. Bawat pagtanggi ay may timestamp na lumilikha ng digital trail ng gumuguhong selebrasyon ni Benito. Isang text mula kay Emilia ang lumitaw. Tumawag si Benito sa opisina, nagtatanong tungkol sa pag-access sa company portal. Sabi niya ay kailangan niyang repasuhin ang partnership documents. Tinaflag ito ng security bilang unauthorized access attempt. Partnership documents. Si Benito na hindi kailanman naging kasosyo sa anumang bagay maliban sa paggastos ng pera ko, ay sinusubukan ng magtatag ng claim sa aking negosyo. Malamang ay sinabi sa kanya ng kanyang abogado na mangolekta ng ebidensya ng paglahok. Hindi nauunawaan na ang bawat pagtatangka sa paglogin, bawat tawag, bawat text ay nire-record ng mga taong talagang nakakaintindi sa dokumentasyon. Nag-buzz ang aking telepono na may isa pang Instagram notification. Nag-post si Benito ng larawan ng aking wine cellar, ang isa na pinasadya ko para itago ang aking koleksyon ng investment-grade vintages. Binuksan niya ang isa sa aking 2015 Chateau Margaux bottles na nagkakahalaga ng humigit kumulang pa 44,000 at ibinuhos ito sa mga red solo cup para sa kanyang mga gym body. Ang caption, masyadong maikli ang buhay para sa pag-iipon ng mga bagay para sa mga espesyal na okasyon. Ngayon ang espesyal na okasyon. Agad na nag-text si Raquel. Dinodokumento niya ang pagkasira ng hiwalay na ari-arian. Panatilihin ang pagre-record ng lahat. Kakaiba ang katahimikan ng silid sa hotel pagkatapos ng maraming taon ng patuloy na ingay ni Benito.
Ang kanyang mga video game, ang kanyang mga conference call para sa mga negosyo na hindi kailanman nagsimula. Ang kanyang mga motivational podcast na pinatugtog sa mga volume na nagpapahiwatig na akala niya ay masisipsip ang tagumpay sa pamamagitan lamang ng decibels. Dito sa pansamantalang espasyo na ito, nakapag-isip ako ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Dumating ang isa pang mensahe, ito ay mula sa BMW dealership. Binibining Alcantara, sinusubukan naming makipag-ugnayan kay Hinoong Benito Reyes tungkol sa kanyang lease payment. Ang account na nakafile ay tinanggihan. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon. Nagsisimula na ang unang pagkakamali ni Benito. Bukas, paggising niya na lasing sa aking bahay, napapalibutan ng mga walang laman na bote at ng mga labi ng kanyang maagang victory party, magsisimula ang mga tawag. Ang gym na nagtatanong tungkol sa kanyang membership, ang country club tungkol sa kanyang access card, ang wine storage facility tungkol sa kanyang buwanang bayad. Bawat maliit na pagkabigo ay magtatayo sa isang avalanche ng realidad na walang Instagram filter ang makakapagtago. Isinara ko ang aking laptop at naghanda para matulog sa mga kumot na hindi amoy cologne ni Benito o dala ang bigat ng mga pinagsamang pagkabigo. Bukas ay magdadala ng mga bagong development, bagong ebidensya, bagong pagkakamali, habang patuloy na ipinagdiriwang ni Benito ang isang tagumpay na umiiral lamang sa kanyang imahinasyon. Dumating ang umaga na may text mula kay Emilia na nagpaupo sa akin ng diretso sa kama ng hotel. Maaari ba tayong magkita bago magbukas ang opisina? Mayroon akong dapat sana ay sinabi sa iyo ilang buwan na ang nakakaraan. Ang timestamp ay alas 5:47 ng umaga. Hindi kailanman nagme-message si Emilia bago mag-alas 7 maliban kung may malubhang problema. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop 3 blok mula sa aking opisina. Ang uri ng lugar kung saan pinag-uusapan ang mga business deal sa bulong at walang tumitingin mula sa kanilang laptop. Nandoon na si Emilia, kinakabahan na nililinis ang isang napkin sa maliliit na piraso. Ang kanyang karaniwang composure ay ganap na wala. 3 buwan na ang nakakaraan sa panahon ng Patterson Industries Conference. Nagsimula siya ng walang pasakalye. Nakita ko si Benito sa Marriott downtown. Nagbibigay ka ng iyong keynote presentation at lumabas ako para asikasuhin ang emergency na iyon sa Chicago contract. Huminto siya, pinilit ang sarili na salubungin ang aking mga mata. May kasama siya, isang babae, early 20s, blonde, sobrang fit. Ang jazz music ng coffee shop ay malumanay na tumutugtog habang ipinoproproseso ko ang impormasyong ito. 3 buwan na ang nakakaraan, sinabi sa akin ni Benito na hindi siya makakadalo sa conference dahil sa sakit sa tiyan. Nagbigay ako ng aking presentasyon sa 300 industry leaders habang ang aking asawa ay nasa isang hotel 6 na block ang layo. Kinumbinsi ko ang sarili ko na client meeting iyon, patuloy ni Emilia. Laging pinag-uusapan ni Benito ang kanyang mga business ventures, kaya naisip ko na baka nakahanap na siya ng investor o partner. Inilabas niya ang kanyang telepono, nag-scroll sa Instagram ng may kasanayan. Tapos noong nakaraang linggo, nakita ko ito. Ang screen ay nagpakita ng profile ng isang babae, Jessica Ramirez, personal trainer at fitness influencer. Sa kanyang kamakailang mga post, nakasuot si Jessica ng aking diamond tennis bracelet, ang isa na sinabi ni Benito na ipinadala para sa paglilinis 2 buwan na ang nakakaraan. Isa pang larawan ang nagpakita sa kanya na nakasuot ng aking Cartier watch, isang anniversary gift na di umano'y nawala sa aming huling bakasyon. Ang pearl necklace ng aking lola ay nakasuot sa kanyang leeg sa isang gym selfie. He's blessed at his living life. Lahat ng ito ay mga gamit mo, hindi ba? Tahimik na tanong ni Emilia. Kinikilala ko ang mga ito mula sa company events. Ang mga perlas ay regalo sa kasal ng aking lola mula sa aking lolo noong 1951. Sinabi sa akin ni Benito na nasa jeweler ang mga ito para irestora. Ang relo ay misteryosong nawala mula sa aming bedroom dresser. Ang tennis bracelet ay di umano'y nahulog sa isa sa mga golf outing ni Benito.
At nag-file siya ng insurance claim na hindi ko kailanman sinundan dahil nagtiwala ako sa aking asawa. Tumawag si Raquel habang nakatitig pa rin ako sa Instagram ni Jessica. May nakita akong interesante ang aking forensic accountant. Binuksan ni Benito ang isang hiwalay na account 4 na buwan na ang nakakaraan sa First National. Ibang branch sa iyong karaniwan, gamit ang iyong home address, ngunit ang pangalan niya lang. Magkano? Page 2,035,000 sa deposits sa loob ng 4 na buwan. Cash deposits na inayos upang maiwasan ang mga reporting requirement. Klasikong taktika ng pagtatago. Kumaluskos ang mga papel sa background. Ang timing ay tumutugma sa mga item na nawawala mula sa iyong inventaryo. Ang silver tea service ng iyong lola. Ang mga pinirmahang first edition books mula sa koleksyon ng iyong ama. Ilang piraso mula sa iyong storage unit. Ang mga libro ng aking ama. Ang kumpletong koleksyon ni Hemingway na kanyang binuo sa loob ng 40 taon. Bawat volume ay maingat na pinili at pinreserba. Sinabi ni Benito na ang storage unit ay muling inayos para sa climate control, na mas ligtas ang lahat sa mga bagong lalagyan. Wala akong oras para inspeksyonin. Nililiquidate niya ang mga ari-arian sa loob ng ilang buwan, patuloy ni Raquel. Gumagawa ng escape fund habang ikaw ang nagbabayad para sa lahat. Ang mortgage, utilities, kotse niya, insurance, pagkain, gym membership niya. Pinopunduhan mo ang kanyang lifestyle habang ninanakawan kanya para punduhan ang kanyang exit. Pagkatapos tapusin ang tawag, nagmaneho ako sa aking bahay. Hindi para kumprontahin si Benito, kundi para kausapin si Aling Nena sa tabi ng bahay. Agad siyang sumagot na parang inaasahan niya ako. Si Aling Nena ay 73, matalas tulad ng isang legal brief at nakatira sa tabi ng bahay bago pa ako bumili ng bahay. Hindi niya kailanman nagustuhan si Benito. Tinatawag siyang maingay na lalaki tuwing naaabala ng kanyang musika ang kanyang afternoon tea. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya. Inakay ako sa kanyang dining room kung saan nakabukas ang isang laptop sa kanyang pinakintab na mahogany table. Inilagay ng aking apo ang mga doorbell camera na ito pagkatapos ng mga pagnanakaw ng package noong nakaraang taon. Ni-record nila ang lahat. Nagsimulang mag-play ang footage. Date stamp. 2 linggo na ang nakakaraan, 2:47 ng hapon. Ang BMW ni Benito ay pumasok sa aming driveway. Lumabas si Benito, lumibot para buksan ang passenger door para kay Jessica. Nagtatawanan sila, ang kanyang kamay ay nasa likod ng baywang nito habang ginagabayan siya sa aming harap na pinto. Ang kaswal na intimacy ng mga taong nagawa na ito ng maraming beses. Mayroon pa, sabi ni Aling Nena, nag-click sa isa pang file. Ito ay mula noong nakaraang buwan. Si Jessica ay dumating mag-isa gamit ang sarili niyang susi. Ang aking susi ng bahay. Pumasok na parang sa kanya ang lugar habang ako ay nasa client meeting sa Boston. Ipinakita ng timestamp na nanatili siya ng 3 oras. Isa pang video ang nagpakita sa kanila na nagdadala ng mga kahon mula sa bahay patungo sa kotse ni Benito. Aking mga kahon, aking mga pag-aari, aking buhay ay ninakaw ng paunti-unti habang nagtatrabaho ako ng partis na oras sa isang araw para bayaran ang bubong sa ibabaw ng kanilang ulo. Dapat ay sinabi ko kaagad. Humingi ng paumanhin si Aling Nena. Ngunit hindi ako sigurado kung karapatan kong makialam sa mga usaping mag-asawa. Balik sa hotel, nagtipon si Raquel ng mas maraming impormasyon tungkol kay Tomas Gomez, ang abogado ni Benito. Ang pananaliksik ay nagpakita ng isang larawan ng nakakagulat na kawalan ng kakayahan na nakabalot sa nakasisilaw na marketing. 2 suspensyon mula sa bar para sa ethics violation, isa para sa maling paghawak ng pondo ng kliyente at isa pa para sa pag-file ng mga walang kabuluhang kaso. Ang kanyang website ay nangako ng agresibong representasyon para sa mga karapatan ng kalalakihan at nagtampok ng mga testimonya na natuklasan ng investigador ni Raquel na peke. Nag-a-advertise siya sa Facebook at Craigslist, sabi ni Raquel. Halos hindi maitago ang kanyang propesyonal na paghamak. Ang kanyang success rate ay 12%. Karamihan sa kanyang mga kaso ay nagtatapos ng hindi paborable o na-dismiss.
Nakita siya ni Benito sa pamamagitan ng isang sponsored post na nangako ng legal na tagumpay na David versus Goliath. Perpekto ang ironya. Si Benito, kumbinsido sa kanyang sariling katalinuhan, ay kumuha ng isang abogado na ang kawalan ng kakayahan ay dokumentado sa mga pampublikong record. Pinili niya ang ningning kaysa sa nilalaman, marketing kaysa sa merito, sa parehong paraan na nilapitan niya ang lahat sa aming kasal. Nagpadala si Marco Tan ng isa pang update tungkol sa sitwasyon sa pananalapi ni Benito. Kinansela ang executive presence coaching dahil sa hindi pagbabayad. Ang kanyang wine storage unit ay nagpapadala ng default notice. Sinuspinde ng country club ang kanyang membership habang hinihintay ang pagbabayad ng outstanding dues. Bawat domino ay bumabagsak eksakto tulad ng hula. Ang maingat na itinayong imahe ni Benito ay gumuguho ng paisa-isang decline transaction. Nag-post si Jessica ng isa pang larawan ng gabing iyon, nakasuot ng emerald ring ng aking lola sa isang restaurant na kinikilala ko bilang lugar kung saan ako inalok ni Benito 4 na taon na ang nakakaraan. Ang caption ay nagsasabing, "Kapag alam mo, alam mo." At new beginnings, yung upgrade, yung word hit. Great, na parang ang aking buhay, ang aking tagumpay, ang alahas ng aking lola ay pansamantalang placeholder lamang hanggang sa makapag-upgrade si Benito sa isang mas batang modelo. Ang investigasyon ay nagbubunyag ng higit pa sa financial fraud at adultery. Ibinubunyag nito ang sistematikong pagpaplano ng isang lalaki na tiningnan ang aming kasal bilang isang business opportunity mula sa unang araw. Nananatili lamang ng sapat na katagalan upang iposisyon ang sarili para sa kung ano ang akala niya ay isang kapaki-pakinabang na exit. Dumating kami ni Raquel sa kanyang opisina 8:00 ng umaga, mas maaga kaysa karaniwan dahil gusto niyang repasuhin ang trust documentation ng isa pang beses bago magsimula ang hindi maiiwasang tawag. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumaloy sa mga bintana ng kanyang corner office, nagpapaliwanag sa mga maayos na tambak ng papel na kumakatawan sa 4 na taon ng aking kasal na nabawasan sa mga listahan ng ari-arian at legal na precedents. Eksaktong 8:47 ng umaga, nagliyab ang aking telepono sa mga notification mula sa automated system ng BMW dealership. Ang kotse ni Benito ay nireposes mula sa aking driveway 30 minuto na ang nakakaraan. Nag-iwan ng notice ang tow truck driver sa harap ng pinto na nagpapaliwanag na dapat agad na makipag-ugnayan ang LEI sa Financial Services Department. Si Benito, na bihira gumising bago mag-11, ay matutuklasan ito sa loob ng ilang oras kapag siya ay lumabas ng inaasahan na matatagpuan ang kanyang mahalagang status symbol na naghihintay sa garahe. Ipina-forward sa akin ni Emilia ang isang email na nag-bounce back mula sa email address ng kumpanya ni Benito. Ang isa na inayos ko para sa kanya 2 taon na ang nakakaraan nang ipilit niya na kailangan niya ito para sa kanyang consulting business na hindi kailanman nagkaroon. Patay na ang address. Tinapos ang account simula hating gabi. Susunod ang kanyang telepono kapag napagtanto niya na ang device sa kanyang kamay ay biglang naging isang mamahaling paperweight ng walang cellular service. 9:15 ng umaga, nag-text sa akin si Jennifer Sanchez ng larawan mula sa bintana ng kanyang sala. Nakatayo si Benito sa aking driveway sa kanyang pajama. Nakatitig sa walang laman na espasyo kung saan dapat naroon ang kanyang BMW. Hawak ang repossession notice na parang nakasulat sa isang banyagang wika. Kahit mula sa malayo, nakita ko ang kanyang pagkalito na nagiging panik habang sinusubukan niyang tawagan ng isang tao, sino man, para lang matuklasan na wala siyang serbisyo sa telepono. Kumatok at pumasok ang paralegal ni Raquel, dala ang isang sariwang tasa ng kape at may ekspresyon ng halos hindi napigilang amusement. Sinubukan lang ni Ginoong Reyes na gamitin ang Keurig machine sa bahay. Nagpapakita ang smart plug app ng 5 bigong pagtatangka na i-activate ito ng malayuan. Sinubukan din niya ang telebisyon, ang sound system at ang automated blinds. Lahat ay na-disconnect mula sa kanyang access. Ang smart home system na inilagay ko noong nakaraang taon, lahat ay nakakonekta sa aking account. Lahat ay kontrolado ng aking telepono.
Kinutya ito ni Benito bilang hindi kinakailangang teknolohiya, ngunit tiyak na nasisiyahan siya sa paggamit ng voice command para ayusin ang temperatura at ilaw. Ngayon, nakulong siya sa isang bahay na hindi na siya kinikilala bilang authorized user. Alas 9:42 ng umaga, in-update ni Jessica Ramirez ang kanyang Instagram story. Nasa brunch siya kasama ang isang bagong tao, isang lalaki na ang Rolex ay nakikita sa frame habang nagbubuhos siya ng champagne. Ang caption ay nagsasabing, kapag inalis ng universo ang mga toxic na tao ng automatiko, one blessed, one trading up, one new energy. Natag si Benito sa post sa simula, ngunit inalis ang tag sa loob ng ilang minuto. Nakahanap na siya ng susunod na target. Tumawag si Marco Tan na may update tungkol sa mga pagtatangka ni Benito na mag-transact kaninang umaga. Sinubukan niyang bumili ng kape sa kanyang karaniwang lugar. Tinanggihan. Sinubukan niyang kumuha ng gas sa 3 magkakaibang istasyon. Lahat ay tinanggihan. Sinubukan pa niya gamitin ang Apple Pay na nakakonekta sa corporate account na tinapos hating gabi. Huminto si Marco at narinig ko siyang nagtatype. Kasalukuyan siyang nasa ATM, sinusubukang i-access ang joint account na nagpapakita ng zero balance simula sa transfer kaninang umaga. Ang buong financial ecosystem ni Benito ay gumuho magdamag. Bawat card, bawat account, bawat automatic payment na nagpanatili sa kanyang lifestyle sa loob ng 4 na taon ay sistematikong tinapos. Ang lalaking nag-aksaya ng nakaraang gabi sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay ay natutuklasan na ang kanyang imperyo ay itinayo sa pundasyon ng iba. Alas 10:03 ng umaga, lumitaw ang pangalan ni Tomas Gomez sa screen ng telepono ni Raquel. Inilagay niya ito sa speaker at agad naming narinig ang panik sa kanyang boses bago pa siya magsalita. Kumaluskos ng husto ang mga papel sa background at may nagtatype ng mabilis sa isang keyboard. Binibining Zamora, kailangan ko ng paglilinaw sa ilang dokumentasyon na ngayon lang napansin ko. Nagsimula si Gomez, ang kanyang boses ay kapansin-pansing mas mataas kaysa sa kanyang kumpiyansang pagbabanta kahapon. Ang CBW Holdings Trust na binanggit mo. Nasa impresyon ng aking kliyente na ang ari-arian ay marital asset. Pinirmahan ng iyong kliyente ang mga dokumento na nagpapatunay na ang ari-arian ay pagmamay-ari ng trust, sagot ni Raquel. Ang kanyang tono ay profesional na neutral, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan. Ang kanyang pirma ay lumilitaw sa 7 magkakaibang pahina, nagpapatunay ng kanyang pag-unawa sa istruktura ng pagmamay-ari. Ngunit hindi niya, ibig kong sabihin, maaaring nagkaroon ng ilang pagkalito tungkol sa mga implikasyon ng mga pirma na iyon. Pagkalito, binuksan ni Raquel ang mga dokumento sa kanyang screen. Pinirmahan ni Ginoong Reyes ang isang separation agreement na humihingi ng nag-iisang at eksklusibong karapatan sa ari-arian na alam niyang pagmamay-ari ng trust ng aking kliyente. Iyan ay documentary fraud, Ginoong Gomez. Sigurado ako na ang isang nag-a-advertise ng expertise sa property division ay makikilala ang tindi niyan. Huminto ang pagtatype sa background. Narinig namin ang pagbilis ng paghinga ni Gomez habang ipinoproseso niya ang mga implikasyon. Mas maraming papel ang nagulo at pagkatapos ay isang muffled na usapan habang tila tinakpan ni Gomez ang telepono upang kausapin ang ibang tao sa kanyang opisina. Kailangan kong repasuhin ito kasama ang aking kliyente, sabi ni Gomez nang bumalik siya. Ang kanyang boses ay nahirapan. Mukhang mayroong hindi pagkakaintindihan tungkol sa likas na katangian ng pagmamay-ari ng ari-arian. Walang hindi pagkakaintindihan, kalmado sabi ni Raquel. Sinubukan ng iyong kliyente na angkinin ang ari-arian na hindi niya kailanman pagmamay-ari gamit ang mga dokumento na nilikha niya habang nagpaplano na komersyal na pagsasamantalahan ang ari-arian na iyon sa pamamagitan ng short-term rentals. Mayroon kaming kanyang mga social media post, ang kanyang mga rental listing at ang kanyang pinirmahang pagkilala na naiintindihan niya ang istruktura ng trust. Gusto mo ba na ipadala ko sa iyo ang evidence file? Isa pang paghinto, mas matagal sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ang boses ni Gomez halos hindi makontrol, nakikipag-usap sa isang tao sa kanyang opisina,
ngunit malinaw na naririnig sa telepono. Kausapin agad si Benito Reyes sa telepono. Narinig namin ang speakerphone na nag-click sa opisina ni Gomez, at pagkatapos ay ang boses ni Benito, panicked at galit. "Tom, ano ang nangyayari? Wala ang kotse ko. Hindi gumagana ang mga card ko. Hindi ko nga makagawa ng kape sa sarili kong bahay." "Hindi iyan ang bahay mo," sabi ni Gomez nang walang emosyon. "Hindi kailanman iyan ang bahay mo." "Ano ang pinagsasabi mo? Mayroon akong separation agreement. Pinirmahan niya iyon. Binigay niya sa akin ang bahay." Sa wakas ay ganap na nagkawatak-watak ang composure ni Gomez. Tumataas ang kanyang boses na halos sumisigaw. Nakalimutan na kami ni Raquel ay nasa linya pa rin. "May ideya ka ba sa ginawa mo? Pinirmahan mo ang mga dokumento na umaangkin ng pagmamay-ari ng ari-arian na hawak sa isang trust. Isang trust na itinatag bago ang iyong kasal. Nagkaso ka ng pandaraya, Benito. Documentary fraud. Wala siyang ibinigay sa iyo. Ibinigay mo sa kanya ang ebidensya para ibaon ka." Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Narinig namin si Benito na humihinga sa speaker, mabilis at mababaw, habang sa wakas ay tumagos ang realidad sa kanyang mga delusyon. Nakamute ni Raquel ang aming dulo ng tawag at nakinig kami habang ipinagpapatuloy ni Gomez ang kanyang paliwanag. Ang kanyang boses ay lalong nagiging agitated habang inilalatag niya ang mapaminsalang legal na posisyon na nilikha ni Benito para sa kanyang sarili. Ang ari-arian ay hindi kailanman marital asset. Ang iyong mga social media post ay bumubuo ng ebidensya ng intensyon na gumawa ng pandaraya. Ang separation agreement na pinirmahan mo sa kanya ay walang halaga dahil hindi mo mailipat ang pagmamay-ari ng isang bagay na hindi mo kailanman pagmamay-ari. At sa pag-angkin ng eksklusibong karapatan sa ari-arian, inamin mo sa nakasulat na naiintindihan mo ang istruktura ng pagmamay-ari habang sinusubukang nakawin ito. Ang tugon ni Benito ay halos hindi na naririnig. Lahat ng kanyang gawa-gawang kumpiyansa ay nawala. Pero sabi mo, ang possession ay 9-10 ng batas. Sabi mo kung magtatatag ako ng residency. Sinabi ko iyon bago ko nalaman ang tungkol sa trust. Bago ko nalaman na nagpo-post ka tungkol sa paggawa nito sa isang rental property. Bago ko nalaman na pinirmahan mo ang mga dokumento na nagpapatunay na naiintindihan mo ang istruktura ng pagmamay-ari. Halatang nasa full panic mode na si Gomez ngayon. Kailangan mong lisanin ang ari-arian na iyon agad. Ngayon, bago siya mag-file ng mga kriminal na kaso. Inunmute ni Raquel ang aming telepono. "Hinong Gomez, handa kaming bigyan ang iyong kliyente ng 72 oras upang lisanin sa kondisyon na hindi niya sisirain ang anumang ari-arian o aalisin ang anumang item na hindi sa kanya. Pagkatapos noon, magpapatuloy kami sa formal na eviction at criminal fraud charges." Ang boses ni Gomez na nagpapanik ay umaalingaw-ngaw pa rin sa opisina ni Raquel nang marinig namin si Benito sa background na sumisigaw tungkol sa squatters' rights at residential tenancy laws. Biglang natapos ang tawag ng sabihin ni Gomez na kailangan niyang repasuhin agad ang mga case precedent. Isinara ni Raquel ang kanyang laptop nang may kasiyahan at tumingin sa akin sa kanyang mahogany desk. "Ang eviction notice ay ihahatid bukas ng umaga 7:00. Sabi niya, binuksan ang portal ng Sheriff's Department sa kanyang screen. Napabrief na si Deputy Martinez sa sitwasyon. Nahawakan niya ang 2 mga kasong ito kung saan may nag-aangkin ng pagmamay-ari ng walang legal na batayan. Kinabukasan, pinanood ko mula sa bintana ng aking hotel room habang ipinipinta ng araw ang downtown sa mga kulay ginto at amber. Eksaktong 7:00 ng umaga, nag-buzz ang aking telepono na may text mula kay Jennifer Sanchez, ang aking mapagmasid na kapitbahay. May kasama itong video ni Deputy Martinez na naglalakad sa aking driveway sa kanyang malinis na uniforme, dala ang mga opisyal na dokumento na pormal na magsisimula ng pagpapaalis kay Benito mula sa aking ari-arian. Pagkaraan ng 20 minuto, nag-ring ang aking telepono. Lumitaw ang numero ni Benito sa screen, tumatawag mula sa landline dahil tinapos na ang kanyang cellular service. Sinagot ko sa ikatlong ring, pinananatiling neutral at profesional ang aking boses. "Cassandra, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyong ito,"
Nagsimula si Benito. Ang kanyang boses ay nawawala ng karaniwang gawa-gawang kumpiyansa. Ito ay naging malala. Baka dapat tayong magupo at pag-usapan ito ng tulad ng mga matatanda. Pinag-usapan na natin iyan, Benito. Ipinakita mo sa akin ang separation papers na humihingi ng aking bahay, aking negosyo, at aking mga minanang ari-arian. Pinirmahan ko eksakto ang hinihingi mo na pirmahan ko. Iyan ay negotiation tactics lang. Alam mo naman ang mga abogado. Laging nagsisimula ng mataas. Bahagyang nabasag ang kanyang boses, ang desperation ay nagsisimulang lumabas. Maaari nating ayusin ito sa ating sarili. Baka subukan ng counseling. Naaalala mo kung gaano kaganda ang mga bagay sa simula. Ang simula nang ipinakita ni Benito ang kanyang sarili bilang isang ambisyosong entrepreneur na pansamantalang walang negosyo. Isang taong kailangan lang ng tamang partner upang makamit ang kanyang potensyal. Napagkamalan ko ang kanyang kumpiyansa bilang kakayahan, ang kanyang mga pangarap bilang plano, ang kanyang mga pangako bilang potensyal. Benito, ang CBW Holdings Trust ay itinatag 2 taon bago tayo nagkakilala. Bawat mortgage payment ay galing sa aking business account. Pinirmahan mo ang mga dokumento na nagpapatunay na naiintindihan mo ang istruktura ng pagmamay-ari. Walang dapat ayusin. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa konsilyador patungo sa agresibo sa loob ng ilang segundo. Binalaan mo ako. Alam mo ang ginagawa mo sa simula pa lang. Ang buong kasal na ito ay isang business arrangement lang para sa iyo. Totoo ang kasal, Benito. Ang kontribusyon mo dito ay hindi sa loob ng maraming taon at hindi ka kailanman nagbayad ng isang singil sa bahay, hindi kailanman nag-ambag sa mortgage, hindi man lang bumili ng groceries maliban kung ginamit ang aking credit card. Sinusuportahan kita emotionally, inalagaan ko ang ating tahanan, isinakripisyo ko ang aking karera. Tumataas ang kanyang boses na halos sumisigaw ang parehong pinagpraktisang linya na malamang ay ipinapakain sa kanya ng kanyang abogado. Naglalaro ka ng video game habang ako ay nagtatrabaho ng 14 na oras sa isang araw. Nagpunta ka sa gym habang nakikipag-negotiate ako ng ₱1,000,000 kontrata. Nambabae ka habang ako ay nasa mga conference, kumikita ng pera na ginagasta mo. Pinanatili kong matatag ang aking boses, factual, nang walang emosyonal na intonasyon. Wala kang isinakripisyo dahil wala ka namang isasakripisyo. Humaba ang katahimikan ng ilang segundo bago bumalik ang boses ni Benito. Mas maliit na ngayon, halos nagmamakaawa. Saan ako pupunta? Wala akong pera. Nireposes na ang kotse ko. Sinira mo ang buhay ko. Ang kapatid mo ay darating na may moving truck ngayong hapon. Mayroon kang 72 oras upang alisin ang iyong personal na gamit. Anumang talagang pagmamay-ari mo, hindi anumang binili gamit ang pera ko o inaangkin na sa akin. Dumating ang kapatid ni Benito, si Danilo, 2:00 ng hapon na may U-Haul truck na mukhang masyadong malaki para sa kung ano talaga ang pagmamay-ari ni Benito. Pinanood ko sa feed ng security camera ni Aling Nena habang tinulungan ni Danilo si Benito na ilabas ang kanyang mga pag-aari. Ang gaming chair na binili niya gamit ang nakaraang taong consulting bonus, na sa totoo ay aking quarterly dividend, ang exercise equipment na binili sa panahon ng kanyang fitness influencer phase na pinundohan ng aking annual bonus, ang mga vision board na nilikha niya sa panahon ng kanyang life coach certification, isang programa na binayaran ko na hindi niya kailanman natapos. Nagpadala sa akin si Jennifer Sanchez ng mga update sa buong hapon. Nagtatalo sila tungkol sa telebisyon, text niya. Pinipilit ni Benito na kanya iyon. Ipinakita lang ni Danilo sa kanya ang resibo sa statement ng iyong credit card. Isa pang text 20 minuto pagkaraan ang nagpakita kay Benito na nakatayo sa driveway, nagkakampay ng ligaw sa mga kapitbahay na nagkukunwaring tinitingnan ang kanilang mail o dinidiligan ang mga hardin na basa na. Si Aling Nena ay nakapwesto sa kanyang balkonahe na may tasa ng tsaa, pinapanood ang mga pangyayari ng walang pagtatago ng interes. 3 beses na ipinasyal ni Mang Pedro ang kanyang beagle sa harap ng bahay, bawat paglibot ay bahagyang mas mabagal kaysa sa huli. Sinubukan ni Benito na kunin ang peloton bike na sinasabing siya lang ang gumagamit nito.
Kinailangan siyang pisikal na pigilin ni Danilo, itinuro na ipinapakita ng credit card statement na binili ito gamit ang aking company card. Ang wine refrigerator ay naging isa pang punto ng pagtatalo hanggang sa binuksan ni Danilo ang purchase history sa kanyang telepono na nagpapatunay na nauna ito bago pa dumating si Benito sa aking buhay. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, ang truck ay naglalaman ng isang nakakaawang maliit na koleksyon ng mga item. Ang mga damit ni Benito, karamihan ay ako ang bumili, ngunit hindi ako interesado na pagtalunan. Ang kanyang koleksyon ng mga self-help book at business guide, wala ni isa sa mga ito ang kailanman naging aktwal na aktibidad ng negosyo. Ang mga plaque at sertipiko mula sa kanyang iba't ibang online course at certification, mga monumento sa potensyal na hindi kailanman nagkaroon ng produktibidad. Tumawag si Raquel habang iniloload na nila ang huling mga kahon. Kompleto na ang forensic accounting report. Gusto mong malaman ang kabuuan? Sabihin mo. Sa loob ng 4 na taon, nag-ambag si Benito Reyes ng eksaktong PP0 sa mga gastusin sa bahay. Gumastos siya ng pitch 18,852,240 ng iyong pera sa kung ano ang kanyang kinategorya bilang business development, networking, at professional advancement. Huminto siya at narinig ko siyang nagpi-flip ng mga pahina. Kasama dito ang paid 2,585,000 sa mga gastusin sa gym at fitness, paid 4,565,000 lang sa mga restaurant bill para sa mga meeting, kasama ang mga potensyal na kasosyo na hindi kailanman nagkatotoo, P1,705,000 sa mga online course at certification na hindi niya kailanman natapos, at FIDA 2,475,000 sa paglalakbay para sa mga conference kung saan di umano'y nagtatayo siya ng kanyang network, at ang natitira ay para sa personal na pamimili, entertainment at cash withdrawals na tumutugma sa mga petsa na nakikipagkita siya kay Jessica. Bawat sentimo ay dokumentado, bawat transaksyon ay naitrack. Kung susubukan niyang angkinin ang anumang pinansyal na interes sa iyong mga ari-arian, ipapakita ng ulat na ito na siya ay mahalagang isang dependent na walang kontribusyon habang inuubos ang marital resources. Naalala ko ang lahat ng mga gabi na umuuwi ako na pagod mula sa mga client meeting upang makita si Benito sa sofa. Pinaplano ang kanyang susunod na malaking venture habang binabayaran ko ang kanyang mga pangarap at delusyon. HP 18,852,240 sa loob ng 4 na taon. Ang perang iyon ay maaaring nagpondo ng scholarship program, sumuporta sa women's shelter, o tumulong sa mga talagang nahihirapang entrepreneur na maglunsad ng tunay na negosyo. Kumatok pa si Danilo sa ilang pinto habang papalalim ang hapon, tila naghahanap ng mga kahon o tape o bubble wrap. Nakatayo si Benito sa tabi ng truck, nakayuko ang mga balikat, pinapanood ang kanyang buhay na inilalagay sa isang espasyo na mas maliit kaysa sa aking walk-in closet. Ang lalaking sumubok na nakawin ang aking bahay ay pinalayas na may halos hindi sapat na pag-aari para punuin ang isang studio apartment. Ang kanyang imperyo ay nabunyag na walang iba kundi mga hiniram na luho at ninakaw na mga pangarap. Naglaho ang U-Haul truck sa kanto alas 5:47 ng hapon. Dala ang kaunting pag-aari ni Benito at ang kanyang napakalaking delusyon. Tumayo ako sa driveway ni Aling Nena nang sandali pa, pinapanood ang walang laman na kalye kung saan kakalagay lang ang aking kasal sa mga kahon na mas maliit kaysa sa aking quarterly tax payments. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking bahay kasama ang locksmith na nakaschedule ko alas 6 galder eksakto. Si Robert mula sa Secure Home Systems ay nagserbisyo na sa ari-arian noon. Inilagay ang mga smart lock 2 taon na ang nakakaraan na hindi natuto si Benito na i-program ng maayos. Nagtrabaho siya ng metodiko, pinapalitan ang bawat kandado, nire-reprogram ang bawat code. Ang kanyang propesyonal na katahimikan, isang ginhawa pagkatapos ng mga araw ng legal na labanan at emosyonal na komprontasyon. Ang bagong deadbolt ng harap na pinto ay nag-click sa lugar na may tunog na parang banta sa dulo ng isang napakahabang pangungusap. "Ayos na po, Binibining Alcantara," sabi ni Robert. Inabot sa akin ang isang set ng mga susi na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng balkonahe.
Ang smart home system ay ganap na na-reset. Ang iyong biometrics at telepono na lamang ang may access ngayon. Pumasok ako sa aking bahay, tunay na aking bahay, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Agad na ibang-iba ang pakiramdam ng espasyo, na parang humihinga ito sa loob ng 4 na taon at sa wakas ay makakahinga na. Laging nakasarado ni Benito ang mga kurtina na sinasabing ang sikat ng araw ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Samantalang mas gusto lang niya ang kapaligirang parang kuweba para sa kanyang mga gaming marathon. Dumaan ako sa bawat silid, hinuhugot ang mga kurtina, itinaas ang mga blinds, hinayaan ang liwanag ng gabi na bumaha sa mga espasyo na nabalot sa kanyang gawa-gawang dilim. Ang mga bintana ng sala ay nagbunyag ng hardin na aking itinanim, ngunit halos hindi ko naman na-enjoy. Laging pagod sa trabaho, habang nagreklamo si Benito na hindi komportable ang outdoor furniture para sa kanyang afternoon naps. Ang kusina ay tila mas malaki nang walang mga lalagyan ng kanyang protein powder na nagkakalat sa bawat ibabaw. Ang kanyang koleksyon ng mga energy drink na nagiiwan ng mga bilog sa kahoy na mesa ng aking lola. Binuksan ko ang mga bintana na selyado simula taglamig. Hinayaan ang sariwang hangin na palitan ng luma at bahid ng kanyang cologne at anumang supplements na iniinom niya para sa kanyang pinakabagong fitness transformation. Dumating ang service master kinabukasan na may deep cleaning crew. Hindi dahil marumi ang bahay sa anumang nakasanayang paraan, kundi dahil kailangan kong propesyonal na burahin ang bawat bakas ng presensya ni Benito. Nagtrabaho sila sa bawat silid gamit ang industrial-grade equipment, nag-steam cleaning ng mga carpet kung saan niya natapunan ng kanyang sports drinks, nag-sanitizing ng mga banyo kung saan niya iniwan ang kanyang mamahaling skincare products na hindi naman nagpapabata sa kanya, lalo lang siyang nagmumukhang desperado. Kailangan nating bigyan ng espesyal na atensyon ang master bedroom, sabi ko sa crew leader, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Patty, na nakaintindi ng walang karagdagang paliwanag. Malamang ay nakita na niya ang sapat na divorce cleaning para makilala ang partikular na uri ng sanitasyon na walang kinalaman sa mikrobyo at lahat ay may kinalaman sa pagbawi ng espasyo mula sa isang taong nagpahid dito ng pagtataksil. Habang nagtatrabaho sila, nagmaneho ako sa storage unit kung saan ko iningatan ang mga libro ng aking ama at ang tsina ng aking lola na itinuring ni Benito na masyadong cluttered para sa aming minimalist aesthetic. Ang kanyang termino para sa mga walang laman na espasyo na masyado siyang tamad na palamutian. Kahon sa kahon, ibinalik ko ang mga piraso ng aking buhay na itinago ko upang magbigay ng lugar para sa kanyang ego. Ang kumpletong gawa ni Maya Angelou na tinawag ni Benito na depressing, ang Victorian Secretary Desk na ginamit ng aking lola sa pagsusulat ng kanyang mga sulat na sinabi ni Benito na sumira sa modernong daloy ng sala. Ang pagbabago ng aking opisina ay tumagal ng 3 araw, kung saan nakatakip ang mga vision board ni Benito sa mga dingding, mga pangarap ng mga negosyo na hindi kailanman nagsimula, mga layunin na hindi kailanman nagkatotoo, mga motivational quotes na hindi kailanman nagpakilos. Isinabit kong muli ang aking mga achievement award, ang Partner of the Year plaque mula sa Morrison Industries, ang Excellence in Innovation Certificate mula sa State Business Council. Ang naka-frame na unang piso mula sa Alcantara Consulting, kinita hindi mula sa mga pangarap kundi mula sa trabaho na hindi kailanman naintindihan ni Benito. Ang kanyang garage gym equipment ay inalis na, nag-iwan ng isang malawak na walang laman na espasyo na umaalingaw-ngaw ng posibilidad. Sa loob ng 1 linggo, binago ng mga kontratista ang garahe sa library na laging kong gusto. Mga bookshelf na umaabot mula sa sahig hanggang kisame na puno ng koleksyon na kinutya ni Benito na mapagmataas. Mga leather-bound edition na tinawag niyang mapaminsala, mga first edition na sinubukan niyang ibenta ng palihim, isang reading chair na perpektong nakaposisyon upang salubungin ang liwanag ng umaga. Ang silid ay amoy pulbos ng kahoy at lumang papel, hindi rubber mats at ang kanyang walang hanggang amoy ng medyas sa gym. Lumipad si Sarah mula Seattle upang tumulong sa mga huling pagtatapos, dala ang isang bote ng champagne na iniipon niya simula nang mamatay ang aming ama.
Sa wakas ay natauhan ka, sabi niya, sabay buka ng cork sa aking bagong nabawi na kusina. Uminom kami mula sa mga crystal glasses ng aking lola, ang mga gusto ni Benito na ibenta dahil wala nang gumagamit ng kristal. Kumalat ang katotohanan tungkol sa pagpapaalis kay Benito sa mga profesional na network nang hindi ako nagsasalita. Nabanggit ni Emilia na nagtatanong ang Patterson Industries tungkol sa biglaang pagbabago sa aking emergency contact information. Ang asawa ni Jennifer Sanchez ay nagtatrabaho sa parehong golf club kung saan nag-aksaya si Benito ng maraming hapon sa networking at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbawi ng kanyang membership. Maging ang may-ari ng paboritong restaurant ni Benito ay nag-reach out, maingat na nagtatanong kung aktibo pa ang corporate account para sa client dinners. Aktibo naman, ngunit walang pahintulot ni Benito. Nag-post si Jessica Ramirez ng isang misteryosong Instagram story tungkol sa pag-aaral na makita ang mga red flag at kung kailan ang isang tao ay hindi man lang makapagbayad para sa kape. In-block niya si Benito ng publiko, sinisigurado na nakita ng mga mutual connection ang kanyang pagpapaalis dito. Ang kanyang maingat na nilinang na imahe bilang isang matagumpay na entrepreneur ay gumuho ng mas mabilis kaysa sa kanyang legal na kaso. Ipinakita ng LinkedIn na tiningnan niya ang aking profile ng 17 beses sa isang linggo, ngunit nawala ang kanyang sariling profile pagkatapos na ma-screenshot at maibahagi ang kanyang post tungkol sa mga bagong kabanata at sariwang oportunidad sa mga pribadong group chat na may crying laughing emojis. 6 na buwan pagkaraan, sa isang mainit na gabi ng Setyembre, nag-host ako ng aking unang dinner party simula nang mabawi ang aking bahay. Maagang dumating si Raquel kasama ang kanyang asawa, dala ang alak na mas mahal pa sa buwan ng gym membership ni Benito. Dumating si Emilia kasama ang kanyang asawa, dala ang isang homemade lasagna sa ulam na ipinagbawal ni Benito sa aming kusina dahil ang carbs ay hindi umaayon sa kanyang fitness goals. Dinala ni Aling Nena ang kanyang sikat na dumplings, ang mga tinawag ni Benito na masyadong etniko para sa kanyang panlasa. Nagtipon kami sa aking dining room table, ang isa na gusto ni Benito na palitan ng isang bagay na mas moderno, mas walang kahulugan. Ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa tsina ng aking lola. Ang mga plato na ginamit niya bilang props para sa kanyang huling performance ay ngayon nagsisilbi na sa kanilang tunay na layunin, pinagtitipo ng mga tao. Ang usapan ay dumaloy ng natural, pinatitingkad ng tunay na tawa, hindi ang sapilitang networking chuckles na pinraktis ni Benito sa salamin. Itinaas ni Raquel ang kanyang baso habang tinatapos namin ang dessert. Isang chocolate souffle na ginawa ko mismo sa aking nabawi na kusina. Para kay Cassandra, sabi niya, na nagpatunay na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsira sa isang taong nagkasala sa iyo. Ito ay ang pagprotekta lang sa kung ano ang laging sa iyo at hayaan silang sirain ang kanilang sarili. Umalingaw-ngaw ang toast sa aking bahay, aking tunay na bahay, kung saan ang bawat silid ngayon ay nagtataglay ng aking mga pagpipilian, aking mga alaala, aking kinabukasan. Gusto ni Benito na nakawin ang lahat gamit ang mga sandatang papel at pinraktis na talumpati. Sa halip, natutunan niya kung ano ang nangyayari kapag ang performance ay nakakatugon sa paghahanda. Kapag ang pagkukunwari ay nagbabanggaan sa pasensya, kapag ang isang taong nag-iisip na kinukuha niya ang lahat ay natuklasan na wala naman siyang kailanman nakuha. Kung ang kwentong ito ng kalkuladong paghihiganti ay nagpapanatili sa iyo sa gilid ng iyong upuan, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang sumigaw ang abogado ni Benito. May ideya ka ba sa ginawa mo? Pagkatapos mapagtanto na pinirmahan ng kanyang kliyente ang lahat para sa isang bahay na hindi niya kailanman pagmamay-ari. Ano ang paborito mong sandali? I-drop ito sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang mas nakakapanabik na mga kwento na tulad nito.